Isa ka din ba sa naramdaman ang mahirap na sitwasyon na makahanap ng client ngayon as a VA bookkeeper? Pagkwentuhan natin yan. Ang episode na to is para lang sa akin ma-align sa realidad ng market natin ngayon sa pagiging VA bookkeeper. Kung ngayon lang pala tayo nakita ko nga pala si Kyle, wala akong masyadong gagawin sa episode na to. Hindi ako magbibigay ng tips, ng tricks. Gagawan ko lang ng video at opinion kung ano ang realidad sa ating pagiging VA bookkeeper ngayon na naka-align sa bakit napakahirap na humanap ng client sa mga panahon na to. Magkikwento muna ko sa inyo sa sitwasyon ng pagiging VA kung nagsisimula ka 5 years onwards, long time ago. Ako po ay bunga ng post-pandemic na naging VA. Ang dami ko ng mga naging nakasabayang mga VA na sobrang successful na. At meron ding mga, kahit na nauna ako, nitong huli lang sila nagsimula maging VA, and naging successful din sila. Pero meron akong mga community na nagsasabi sa akin na ibang klase daw talaga yung hirap, parang times 100 yung hirap na magkaroon ng client ngayon. Due to competition at the same time, less na rin daw ang mga job posts ngayon unlike sa mga job posts ago. Madaming mga job posts ngayon pero mga low quality clients, lowball, at low quality hiring. Ang sitwasyon ko nung nagsisimula ako maging VA bookkeeper, that was 2020, 2021, or 2022. Nasa mga taon na yan ako nagsimulang aralin yung pagiging VA bookkeeper. Noong mga panahon na wala pa akong client, after kong mag-train ng QuickBooks Online, bumili ako ng isang course sa isang online academy. Nag-enroll ako ng QuickBooks Online for Accountants. QuickBooks Masterclass para sa mga taong alam yung accounting. So yun yung binili ko kasi ABM ako nung senior high school ako. Maganda yung fundamentals na accounting knowledge ko. So yun na yung binili ko. After kong mag-enroll, 2 months akong tenga. Sa 2 months kong tenga, marami na akong time na mag-content, mag-apply. Kaya meron akong profile sa mga freelance platforms Upwork, Fiverr, LinkedIn, name it all. Nanonood din ako ng mga YouTube channel na nagbibigay ng mga websites kung saan ka pwede mag-apply. Meron ako mga profile dyan. Ang dami kong time kasi nung mga panahon na yun. Habang nag-a-apply ako, habang nagko-content ako, nagjo-join din ako sa mga Facebook community. Anong alam nyo mga Facebook community noong 5 years ago? Malaki chance nandyan din ako. Nag-share ako ng mga video, mga short reels, at kung ano yung mga natutunan ko sa aking QuickBooks Online class. Na kahit na hindi ako experience pa, wala pa akong client nun, nire-refresher ko lang siya para di ko makalimutan. And creating video is my way to refresh it para gumaling din ako mag-explain. Habang nagjo-join ako sa mga online community, madami akong nakikitang mga posts sa mga community nun. Unlike kasi ngayon, unlike dati, ang mga Facebook community dati, laging tanong sa mga taong may client. Tanong sa mga taong may client pero hindi marunong sa trabaho. Yun ang pinagkamalaking question mark sa akin dati. Na sobrang active ng mga community dati. Nagpo-post, nagtatanong, guys, paano po entry pag ganito? Ano po yung scenario or ano pong gagawin sa QuickBooks pag ganito yung nangyari? Ganun yung mga tanong dati sa mga online community. Ngayon wala na yan. Napakadalang na lang. At ang marami na lang mga posting sa mga community ngayon, puro benta ng course, puro hiring ng mga on-site, at halos hype na lang. Unlike dati sa online communities ng mga VA, especially VA bookkeeper, tanong lahat yan. Source of truth mo dati nung VA bookkeeper ka, Facebook groups, YouTube. Yan talaga yung gumagana dati. Kaya doon ako nagtaka, paano nagka-client tong mga to? Hindi naman marunong sa trabaho. Paano nagka-client tong mga to? Tanong lang naman ang tanong dito. Napaka-basic lang naman ng mga tanong na to. Kahit ako, na wala akong experience, naiintindihan ko kung anong problema nila. At dahil naiintindihan ko, nagko-comment din ako dun. Na ganito po gawin nyo dyan. Sinesend pa ako ng screenshot, nagme-message pa ako sa kanila. Tinutulungan at ginaguide ko sila. Dumating sa puntong, kaka-engage ko sa mga community, may isang taong nag-reach out sa akin. Hindi siya nag-post, hindi din siya nag-comment, at hindi din siya nag-reply sa isa sa mga engagement ko doon sa mga Facebook communities. Sabi niya lang, nakikita niya daw na active ako sa mga Facebook community. Kaya nag-message siya sa akin. Gusto niya manghingi ng tulong kasi hindi niya alam anong gagawin. May full-time job siya, local, at may client siyang nakuha sa OLJ. Na-onboard na daw siya. Sa pagkakaalala ko, $4 per hour. Yun yung rate niya sa panahon na yun. Wala naman siyang alam sa QuickBooks, pero may local experience siya. Nagpapatulong siya kung paano gamitin yung QuickBooks kasi naguguluhan pa siya. Sabi ko, wala namang problema. Sige, tulungan kita. So, pinagtulungan namin. Tinuturuan ko siya ng basic QuickBooks Online, terms and navigations. Pero, hindi niya nakukuha
makukuha agad. Gawa ng ubos na yung energy niya sa full-time niyang work. Yung latak na lang ng energy ang natitira niya sa sessions namin. Kaya hindi niya nagagawa yung best niya. Hanggang sa sumirit siya. To make the long story short, binigay niya sa akin. Sa panahon na yun, ang mga walang experience sa pagiging VA, as long as you have a direct or related experience mo sa local, government ka man, accounting firm ka man, or any accounting position here in local, even though you don't have any prior experience sa pagiging VA or any accounting software knowledge, pwede ka magkaroon ng client sa panahon dati. Ngayon ay hindi na. Anong umiba? Anong nagbago? Anong nangyari? May mga possibilities at maraming possibilities kung bakit nangyayari ang mga nangyayari ngayon. Na bakit kahit wala ka pang masyadong experience sa pagiging VA, na-hire ka dati basta meron kang prior experience sa local, sa ngayon ay hindi na valid para sa kanila na local lang yung experience. Dapat meron ka talagang VA experience. Anong nagbago? Ang journey ko sa pagiging VA bookkeeper, hindi rin ako stable sa isang kumpanya. Marami din akong kumpanyang napagdaanan na at marami din akong client na bago ko lang na onboard. Na-experience ko na ding ma-hire local and mostly sa aking experience ay pagiging QuickBooks Online Bookkeeper, which is US based na mga businesses. Nasubukan ko na ang phases ng taon-taong job market or status ng anong status ng per taon kung gaano kahirap magkaroon ng client. Nung nagsisimula ako, pwede kang ma-hire kahit wala kang experience sa pagiging VA basta may prior experience ka sa local. Nung mga bandang 2022, 2023, kahit less effort, malaking chance ang ma-hire ka sa mga platform like Upwork o OLJ. Kasi dyan yan sa mga taon na yan, na-hire din ako sa OLJ nang hindi ko inaasahan. Sa 2024, medyo naglaylo ako dyan. Mga referrals lang ako dyan. Pero nagkaroon ako ng mga pasundot-sundot na mga project base. Kasi 2024, siguro, noong 2023, 2024, dyan ako nag-corporate eh. So, nag-focus ako dyan sa full-time ko. And then, mga 2025 to 2026, nag-try na akong magkaroon ng agencies ng mga trabaho. Gusto ko lang maging honest sa inyo. Sa estados ng 2025 to 2026 na naranasan ko. Sa kung gaano nakapangit yung status na magiging VA bookkeeper kapag mag-a-apply ka pa lang. Sobrang pangit ng mga leads sa panahon ngayon. Sobrang pangit. To the point, kung may makukuha ka man trabaho, global or toxic yung culture. Kasi yun yung mga pangit na mga clients na makukuha mo. Kasi yung mga magagandang clients, hindi nila kailangan ng tao ngayon. Kasi prior sa mga taon ng years na 2021 up to current, kung sino yung mga VA nila noon, VA pa rin nila hanggang ngayon. Because good clients keep good VAs or employees or subcontractors. Kung maganda sila katrabaho, mag-i-stay na matagal yung mga tao nila. Kaya natitira ngayon, hiring ng hiring. No? Kung sino yung hiring ng hiring ngayon, yun yung mga agencies na yan. Alam mo na kung anong culture dyan. Alam mo na kung bakit hindi nagtatagal yung mga tao dyan. Because ina-exploit nila yung tao at mga walang iyang agency sila. Meron tayong kanya-kanyang strategy para mag-apply. Ako personally, kapag form yan, hindi ko na ina-applyan yan. Pero pag email yan, ina-applyan ko. Ayoko mag-sayang ng oras ng isang oras para lang kumpletuhin yung form na napaka-stricto. At least replyan ka man lang, hindi magawa. I-update ka man lang sa status mo sa application mo, hindi magawa. Napaka-basura na talaga ng mga hiring agencies. Mag-update man lang sa application mo, hindi lang magawa. Simpleng automation lang naman yan. Simpleng update lang naman yan. Hindi magawa. Tapos, hindi naman malaki yung mga sahod. Hindi naman malaki yung mga offer. Anong pwede natin gawin as a VA bookkeeper ngayon? Especially, bibigyan ko ng dalawang mukha itong video na to. Una, sa mga may magandang client ngayon, nasa fix na status. Ito yung masasabi ko sa inyo. Ipagpasalamat nyo ng 100 times na may trabaho kayo ngayon, na may client kayo ngayon. Because if you try na umexit, it's hell outside. Maniwala kayo sa akin. Kung may client kayo ngayon na mahal kayo, may client kayo ngayon, may trabaho kayo, may kinikita kayo ngayon, mahalin nyo yan. Huwag nyo munang i-try or i-attempt na umexit. Gawin nyo best nyo dyan. Tulungan nyo yung client na yan. Gawin yung best nyo para i-keep yung client na yan. Okay yung dumagdag. Kung gusto nyo dumagdag, go. Pero huwag nyo i-compensate o huwag nyo i-compromise na bababa yung quality
ng serbisyo nyo sa main na client nyo. I-priority nyo yung pinaka golden goose nyo, yung client na nagbibigay talaga sa inyo ng pera. I-keep nyo yan as much as possible at all costs. Yan ang pinakaunang advice ko sa inyo, na wag nyo tatarantaduhin yung client na yan. At isang advice ko, ito yung sa mga nagsisimula pa lang. Alam nyo, wala akong masyadong ma-advise sa inyo kasi hindi ko pwedeng maisuot yung sapatos ko sa kinalalagyan nyo kasi wala akong karapatan. Nag-start na ako sa inyo, ahead na ako ng 5 taon sa inyo, ahead na ako ng 4 na taon sa inyo, and even though ahead ako sa inyo, I can still feel the pressure kung gaano kahirap maghanap ng trabaho ngayon. Ito lang ma-advise ko sa inyo, especially sa mga nagsisimula. Mensahe ko to sa inyo, makinig kayo mabuti. Ako naniniwala pa rin ako na lahat ng mga bagay sa kahit anong galing ko, anong abilidad ko, anong experience ko, lahat ng client na binibigay sa akin o nako-close ko, hindi ko ikine-credit na dahil yon naipasa ko o dahil yon sa experience ko o dahil yon ginalingan ko sa interview. Hindi ko man kailan i-acknowledge yung katotohanan na yan o kahit yung perspective na yan, because naniniwala pa rin ako na lahat ng mga client na pinagkatiwalaan ako ay binigay sa akin yan ng Diyos. Inalaw yan ng Diyos sa akin. Kaya kung may masasabi man ako sa inyo ngayon, pinaka-honest lang yung no filter na gusto kong sabihin sa inyo ngayon, ipagdasal nyo ng mabuti. Pagdasal nyo ang tamang vision, pangarap. Pagdasal nyo na i-equip kayo ng Diyos, na i-match kayo sa client na darating sa buhay nyo, na ibibigay ng Diyos sa inyo kapag handa na kayo. Competition pa lang, given na yan. Kung paramihan lang ng aplikante, isang post lang dyan, marami ng lalamok dyan. Kung referral naman, you have the least chance na ma-referan because you have no client pa. Wala ka pang napatunayan. Above all things, lahat ng mga chances kapag nagsisimula ka, napakanipis lang ng margin mo para ma-acknowledge ka at magkaroon ka ng chance na magka-client. Saan ka babawi? Prepare yourself and pray to God. Given na yung continuous improvement, given na yung mag-adapt sa AI, given na yung lahat, because it's part of the process. Pero sana hindi natin makalimutan ang katotohanan na ang mga bagay na dumarating sa buhay natin ay pinagkatiwala lang yan ng Diyos. Kaya kung gusto natin pagkatiwalaan tayo ng mga bagay na gusto natin i-allow ng Diyos sa atin yan, hingin mo sa Diyos. Ito yung pinaka hindi practical na episode na maibabahagi ko sa inyo ngayon. And this is me. And this is the truth. Dinadasal yan. Hinihingi yan. At huwag nyo sanang kalimutan yan. At kung mapagbigyan man kayo na magkaroon kayo ng client, galingan nyo, absorb the shock of pressure, absorb the shock of self-pitiness, absorb the shock of the culture. Kasi from nobody to pagiging VA is a way different world. Kaya kung magkaroon mo kayo ng chance na maging VA, tapos nahirapan kayo, tiisin nyo. Before ko tapusin tong episode na to, minsan may napag-usapan kaming session. Isang tambayan lang ng aking mga kaibigang negosyante. Napag-usapan namin yung negosyo na paano ba marerelate yung business sa Diyos, kung paano ba nakakatulong ang Diyos sa business, at is it really may Diyos ba talagang nagtutulong para mapaandar yung business, or is it because tinatrabaho mo lang siya? Wala akong ibang sagot. Sabi ko sa kanila, mga kaibigan, meron akong ka-churchmate na nag-aaral ng theology. Sa theology pala, hindi yan about Bible or about history ang pinag-aaralan sa theology. Hindi lang yan kuro Jesus Christ, hindi lang yan kuro the nature of God, the history of God, and the context of God. 80% sa theology or 70% ng theology is about philosophy on how you view things. Kung paano mo tinitingnan yung mga bagay-bagay. Sabi niya sa akin yan. And prior sa sagot niya na yon sa akin, tinanong ko kasi siya kung ano yung by definition sa Bible school, sa theology na pinag-aaralan nyo. By definition, ano yung miracle? Para sa inyo ba, paano nyo tinitingnan yung miracle? Tapos sinagot niya yung sinabi ko kanina. Alam nyo anong sabi ng ka-churchmate ko na yon? Sabi niya, ang miracle is a way of God breaking the nature or bypassing the nature to accomplish something. In simple terms, bypassing the nature of the world just to accomplish something that he desires or that he wants to do. Hindi kaya ng utak ng taong i-process yung milagro. Kung pakikinggan natin ang mga miracles na nangyari sa Bible, especially pag Christian ka, it's beyond human nature na ipakain sa 5,000 tao. Hindi pa nabilang yung mga babae at mga bata doon. Yung kapiranggot na
tinapay at isda. Paano mo ipaprocess sa utak mo na yon yung katotohanang napakain ang lahat ng tao sa binigay na kapiranggot lang kay Jesus? Miracle is beyond human nature, world nature, or logic because God is beyond logic. Guys, mga kapwa ko VA bookkeeper, mga kapwa kong nagsisimula, it may sound illogical for you, but it is illogical as well nung nagsisimula ako. Wala akong degree, wala akong experience nung nagsisimula. How come 5 years, 4 years ago, naging VA ako? How come I still got my first client? Is it because I know what I'm doing? Or is it miracle? Regardless of your point of view, I believe all things comes from God. And hopefully, you will not remove it sa formula ng iyong pamumuhay. VA bookkeeper ka man o hindi. Mahal na mahal ko kayo. At lalong-lalo na, mahal kayo ng Diyos. Yan lang muna sa episode na to. Bye.